Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Praise God! Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon na nasa episode 1639 ng Team MSL or Tinapay Mula sa Langit. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Judges chapter 12 verses 11 to 12. Bago po tayo magsimula, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Tunay nga o Diyos, salamat po sa buhay at sa kalakasan po na patuloy kaming makakaganap at makakapaglingkod sa iyo sa itinakda mo sa bawat isa sa amin. Samahan mo po kami, Banal na Espiritu, upang lalo ka namin makilala at lalo ka namin maramdaman ang presensya mo sa aming buhay. Salamat po aming Diyos at makapangyarihan na si Jesus na nagligtas sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon. Amen. Tayo po'y babasa sa Book of Judges or Hukom, chapter 12, verses 11 to 12. Magandang balita Biblia. Verse 11, nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulun, yun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 10 taon siyang namuno. 12, nang mamatay si Elon, inilibing siya sa Aijalon, sa lupain ng Zebulun. Pagpalain po pagkakabasa ng salita ng Diyos sa ating maikling buod. Isa po si Elon sa mga minor judges na nanggaling po sa Zebulun. At 10 taon po siyang naging hukom ng Israel. Pagkatapos ng kanyang pamumuno, siya po ay namatay at nilibing sa Aijalon, sa lupain ng Zebulun. Bagamat maikli lamang ang record tungkol sa kanya, ipinapakita nito isang panahon ng tahimik ngunit matapat na paglilingkod. Sabi po yan sa verse 11. Meron po tayong 3 key points na matututunan dito sa ating binasa. Unang-una po, God uses ordinary and quiet servants. Ginagamit ng Diyos ang mga tahimik at karaniwang lingkod. Maikli lamang ang kwento ni Elon, ngunit sinama pa rin siya ng Diyos sa kasulatan. Pinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang katapatan kaysa kasikatan. Sabi nga po sa 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in stewards that one be found faithful. Bukod dito ay kinakailangan sa mga katiwala na sila'y masumpungang tapat. Mas mahalaga sa Diyos ang pagiging tapat kaysa pagiging sikat. Uulitin ko po, mas mahalaga sa Diyos ang pagiging tapat kaysa pagiging sikat. Sunod po, number 2, consistency in leadership brings stability. Ang matatag na pamumuno ay nagdadala ng kaayusan. Sabi po yan sa verse 12 na binasa po natin na kung saan naka 10 taon na paglilingkod ni Elon, nagpakita ito ng panahon ng kapayapaan at kaayusan sa Israel. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 40, let all things be done decently and in order. So nakita po natin yon sa pamumuno ni Elon. Ang isang taong matatag at maaasahan ay maaaring maging pagpapala at gabay sa iba. Number 3 po, every season of service has an end. Doon nga po sa verse 12, namatay at nilibing si Elon. Sabi nga po sa Psalms, Song number 90 verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Yun nga po ang dapat nating panalangin sa ating araw-araw na pagising sa umaga na tayo po ay bigyan ng wisdom ng Panginoon upang tayo po ay makatugon, makaganap sa plano, sa purpose ng Diyos sa buhay natin. Dapat nating gamitin ng mabuti ang oras at buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Mas malalim na aral po dito ay hindi kailangan maging sikat upang magamit ng Diyos. Nakikita ng Diyos kahit ang tahimik na paglilingkod natin, ang pagiging tapat at consistent ay malaking bagay sa mata ng Diyos. At ang simpleng buhay na may pagsunod sa Diyos ay magandang impluwensya sa iba. Ano po ang ating hamon o ating reflection dito po sa ating pinag-aaralan? Handa ka bang maglingkod kahit walang nakakakita o pumapalakpak sa iyong ginagawa, sa inyong eskwelahan, sa trabaho, sa pamilya o sa ministry? Pangalawa, ikaw ba'y maaasahan at consistent sa iyong pananampalataya? At ang pangatlo, anong uri ng pamana o impluwensya ang iniiwan mo sa iyong pamilya, kamag-anak, kaibigan o katrabaho man? Bilang aplikasyon po sa ating personal, stay faithful in your responsibilities even when nobody notices. Sa ating trabaho o sa ministry, serve with humility. God values obedience more than popularity. Sa ating spiritual na buhay, ask God to help you become consistent in prayer, service, and character. Bilang conclusion po, ang ating binasa po ay maaaring may short record lang po ang pagkakakilala po natin kay Elon. Ngunit ipinapakita nito na mahalaga sa Diyos ang tahimik at matapat
tapat na paglilingkod. Hindi man naging sentro ng malalaking laban o himala, si Elon, ginamit pa rin siya ng Diyos upang magdala ng kaayusan at katatagan sa Israel sa loob ng 10 taon. Ipinapaalala rin ng kanyang buhay na ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kasikatan o dami ng pagkilala, kundi ang pagiging tapat sa tungkuling ipinagkatiwala ng Diyos. Ang bawat panahon na paglilingkod ay may katapusan, kaya mahalagang gamitin natin ang ating buhay upang maglingkod ng may katapatan at mag-iwan ng mabuting impluensya sa iba. Kaibigan, maaaring hindi maalala ng mundo ang lahat ng ating ginawa o ginagawa, ngunit hindi nakakalimot ang Diyos sa bawat tapat na paglilingkod natin. Pagpalain po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga o Diyos na Ikaw po'y tapat sa lahat ng bagay. Ikaw po ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan. Patuloy mo kaming turuan na mamuhay na maglingkod ng tapat at pagpapala sa iba, sapagkat nais mo kaming maging daluyan mo, Panginoong Hesus. Kaya patuloy mo kaming linisin at pakabanalin upang makaganap po kami, Panginoon, sa nais mo. Ganun din sa aming bansang Pilipinas, maging pagpapala kami kahit maliit man ang aming contribution sa aming bayan, O Diyos. Sa aming pananalangin na ito, sa pagtawag namin sa iyo, ay tutugunin mo ang lahat ng bagay, O Diyos. Kung kaya pagkaisahin mo po kami at patuloy kaming maging faithful sa iyo, consistent, dahil nais po namin na maramdaman namin ang presensya mo sa aming buhay. We love you, Lord Jesus. We humbly bow before you and forgive our sins, O God, kasama ng aming bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa iyong pagdinig at sa patuloy niyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at patuloy po namin kayong naanyayahan na tayo po'y patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos upang tayo po'y lumalim, lumago at kumapit sa kanyang salita, sapagkat wala na po tayong ibang tatakbuhan kundi ang ating Diyos Ama na naglikha sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastora Gadli Castro Mayor. Patuloy po nating subayban ang ating tinapay mula sa langit bukas po. God bless us all. To God be all the glory.